Ang Diyosa na mabigani ay bagong bumaba mula sa mamahaling sasakyan, agad na ibinato ang susi sa mekaniko, humarap sa malamig na babae sa harap, agad na naglagay ng misteryosong gamot sa kamay ng babae. Bilang resulta, biglang naging maamo ang tingin ng malamig na Diyosa, ngumiti siya sa lalaki at sinabi, tayo ay magtutulungan. Pagkatapos, nagtagpo silang dalawa sa labas ng lungsod. Ito ang pinakamahusay na gamot sa Thailand, kapag inilagay mo ito sa babaeng gusto mo, siya ay susunod sa lahat ng iyong hiling. Ngunit ang proseso ng paggawa ng gamot na ito ay napakalupit. Una, sinunog ang mga babaeng nagloko gamit ang apoy, pagkatapos ay inaalis ang mga abo upang gawing langis. Sa taong 1981, matapos ang 1981 araw, ang pinakamahusay na gamot sa Thailand ay nilikha. Ang albularyo na ito ay may suot na mahiwagang gamot sa leeg, ngunit patuloy pa rin siyang sinasaliksik ng mga tauhan ng customs tulad ng dati. Nang marinig ng empleyado ang mga sinabi ng monghe tungkol sa mahiwagang gamot na ito, agad siyang naengganyo, at pagkatapos ay agad itong ipinakita sa kanyang kasamahan. Wala pang nakakakita ng uri ang gamot na ito ang lahat, ngunit matapos nilang tingnan ito ng masusing, agad na kinutya ng dalawa ito bilang isang walang kwentang gamot. Nagmadali ang monghe na pigilan ang kabilang panig, ngunit hindi ito pinansin ng babae ang babala, sa halip ay inamoy pa niya ang bote ng langis. Ang resulta ay ang mabahong amoy ay diretsyong sumalubong sa babae, at nagmadali siyang ibalik ang bote ng langis sa monghe, ngunit hindi pa umalis ang kabilang panig. Naramdaman ng babae ang pag-init ng buong katawan, at natuklasan na ang gamot ay nagkaroon ng epekto, kaya't nagmadali siyang humingi ng pahintulot na umuwi, at pagkatapos ay nagpahinga sa sahig ng bahay na hindi komportable. Sa sumunod na pahina, nakita ng babae ang isang babae na walang paa, na ikinatakot niya ng labis. Sa kabilang dako, habang lumalabas ang monghe mula sa daungan ng barko, bigla siyang sinuntok ng isang magnanakaw na may hawak na patpat. Pagkatapos ay matagal siyang naghanap sa bulsa ngunit walang natagpo ang mahalaga, kaya't wala siyang ibang magawa kundi agawin ng bote ng magic potion at dalhin ito. Sa ganitong paraan, ang uri ng gamot ay dumaan sa maraming tao, at sino mang gumamit ay agad makakakita ng resulta. Si Han ay may pagtingin kay Taizin na kasamahan sa trabaho, araw-araw ay siya ay nagmamasid sa kanya. Ngunit ang Diyosa ay labis na kahanga-hanga para kay Taizin, kaya't nakita ng kanyang kaibigan ang puso ni Taizin. Agad na ibinigay sa kanya ang uri ng gamot na binili sa black market, sinasabi na sapat na gamitin ang gamot na ito. Tiyak na susunod si Diyosa Lisa nang masunurin sa anumang nais niya. Sa simula, hindi naniniwala si Taizin sa kapangyarihan ng magic potion ng ganun kaya't wala siyang balak gamitin ito. Ngunit hindi siya ang tanging tao sa kumpanya na nagnanais kay Lisa, pati na ang direktor ay madalas lumalapit sa kanya. Pinagkunwari niya na may kliyente siya at inimbita si Lisa sa hotel, natural na naintindihan niya ang layunin nito. Kaya't lihim na tinawag si Taizin upang maging tagapagtanggol niya. Nang makita si Taizin na amo, biglang nawalan ng gana. Pagkatapos ay galit na pinaalis ang dalawa palabas. Hindi niya alam na ito ay gamot na panglabas lamang. Kaya't siya ay aktibong naganyaya sa kanya na mag-dinner. Agad na naramdaman ni Taizin ang excitement. Ang binata na ito ay gustong manligaw ng kanyang kasamahan sa trabaho. Kaya't nais niyang samantalahin ang pagkakataon na ito upang magpahayag ng damdamin. Subalit hindi inaasahan na diretsang tinanggihan siya ni Lisa, na nagdulot ng malalim na hiya kay Taizin. Nang makita niya si Lisa na nasa banyo, direkta niyang kinuha ang bote ng gamot na matagal nang itinago, at ito'y inilagay sa lahat ng pagkain na tinumin ni Lisa. Hindi alam ng lalaki na ito ay gamot na panglabas na ginagamit. Sapat na ang kaunting pagkakataon ng pagtutok. Kung iinumin ang buong bote ng gamot, ang epekto ay magiging napakasama. Ang lalaking ito ay gustong manligaw ng kanyang kasamahang babae, kaya't kanya itong pinalusot sa baso ng alak ng babae. Ngunit ang sumunod ay gamot na panglabas lamang. Kahit maglagay lang ng kaunti sa balat, magiging Diyosa na siya. Ngunit si Taizin ay nagbuhos ng buong bote sa baso ng tubig. Nakatumbas ng kamatayan. Sa oras na yun, bigla na lang uminom ng laman ng baso ang kasamahan na babae. Agad na sumalubong sa kanya ang matapang na amoy. Mayroon bang problema siya? Ang lasa ng inumin na ito ay kakaiba. Si Taizin agad na nagpaliwanag na ito ay bagong lasa ng miso. Upang hindi mahirapan ng kausap, napalunok lang si Lisa at ininom lahat. Nakita niya na ubos na ang inumin ng kausap. Kaagad na nagsimulang mag-isip si Taizin ng mga imahe ng kabastusan. Totoo nga, sa daan pa uwi, ang katawan ni Lisa ay unti-unting uminit na hindi niya kayang tiisin. Habang tinitigan ang kagandahan ng Diyosa, alam ni Taizin na epektibo na ang gamot, kaya't naisip ang itabi ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Pagkatapos ay dahan-dahang hinawakan niya ang paa ni Lisa. Ngunit hindi inaasahan na sa oras na iyon ay hindi pa lubos na nawawala ang kanyang katinoan. Sa katunayan, siya pa ang nagalit kay Taizin sa kanyang bastos na kilos. Dahil sa hindi pagkakaintindihan ng sitwasyon, kaya't diretsong sumalakay kay Lisa tulad ng isang hayop na naghahanap ng pagkain. Ngunit si Lisa ay biglang umiwas at itinulak palayo ang kalaban. Pagkatapos ay agad siyang umalis sa lugar ng insidente. Iniwan si Taizin na naguguluhan at hindi alam ang gagawin. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ni Taizin na tumigil ang babae sa kotse. Akala niya ay nagbago na ang isip ng babae. Sino mag-aakala na ang katawan ni Lisa ay sasailalim sa kakaibang mutations? Sa sunod na pagkakataon, kinuha ng babae ang isang buhok mula sa bibig. Inakala niya na ito ay magiging tapos na sa simpleng hakbang. Ngunit hindi inaasahan na ang buhok ay lalong tumagal at mahirap tanggalin. Sa sumunod na pagkakataon, isang multo na walang ulo ang lumitaw. Ang inumin ng Lisa na Haugia ay hindi talagang gamot, kundi langis na galing sa buntis na may relasyon sa labas ng kasal. Ang gamot na ito ay nagdadala ng galit at pagnanasa ng yumao. Ang paggamit ng kaunting halaga ay maaaring magpalakas ng pagnanasa. Ngunit kung labis-labisan ang paggamit, maaaring magdulot ito ng pagpasok ng demonyo. Narinig ni Taijin ang mabilis na sigaw at nagmadali siyang lumapit, at lumapit sa bintana upang tingnan kung ano ang nangyari sa kabilang panig. Lisa.
Sino ang mag-aakala na ang katawan ni Lisa ay nagdulot ng mga kakaibang pagbabago? Si Lisa ay kailangang tiisin at ubusin ang lahat, ngumiti nang may likas na kahulugan siya kay Taijin sa labas ng bintana, pagkatapos ay diretsong nagbukas ng pinto. Sabihin mo kay Taijin yan. Sumakay ka na sa kotse. Pero hindi gaanong magaling ang aking kakayahan sa pagmamaneho. Nakita ng boss si Lisa na nakahimlay kaya't biglang nagkaroon ng walang kabuluhang iniisip. Nagsimula siyang tanggalin ang butones ng pantalon niya. Pero habang si Taijin ay nasisiyahan, isang kakaibang pangyayari ang biglang naganap. Ang magandang babae sa harap biglang naging halimaw na hindi mahawakan. Siya ay natakot hanggang sa hindi na niya naabutan ng pagbukas ng pantalon. Gustong makatakas sa nakakatakot na lugar na ito. Ang babae ay biglang naglabas ng braso na 40 metro ang haba at diretso na siya pabalik ni Taijin sa bilang ng araw kinabukasan. Wala nang maalala si Liza sa nangyari, at nagtataka pa kung bakit hindi dumating si Taijin sa trabaho. Agad namang natagpuan ni Liza ang cellphone niya sa kanyang sasakyan. Bigla niyang nakita ang maraming dugo sa likuran, at biglang naisip ang pagkawala ni Taijin. Agad mayroong hindi magandang pakiramdam si Liza sa kanyang puso. Ginamit niya ang isang basahan upang panasan ang dugo. Pagkatapos ay binalik niya ang telepono ni Taijin sa kanyang mesa sa trabaho. Ngunit sa oras na iyon ay biglang naramdaman niya ang pag-aalala. Bigla na lamang dumating ang pulis. Nakita nila ang bangkay ni Taijin sa tabi ng kalsada. Si Liza biglang naging pinakamalaking sospek, maliban na lang kung magagawa niya ang magpresenta ng ebidensya ng kanyang pagiging walang sala. Agad nang hindi alam ni Liza kung paano magpaliwanag. Agad na dumating ang boss upang magligtas sa oras. Kinumpirma niyang may kadate si Liza sa hotel na sinabi niya kagabi. Habang nagmamadali sa pag-alis ng pulis, siya ay nagbigay ng tingin ng pagmamahal kay Liza. Inimbitahan ulit ni boss si Liza na mag-dinner. Siguradong magugustuhan niya ito. Alam ni Liza na ang amo ay hamak, pero kahit papaano, tumulong pa rin siya sa kanya. Kung tatanggi siya, mawawalan ng respeto. Kaya't pumayag siya sa imbitasyon ng kanyang boss na mag-date, ngunit hindi pwedeng maging baliwala ng amo. Ito ang huling hapunan niya. Ang lalaking naglagay ng mahiwagang pampaganda sa kamay ng Diyosa. Sa susunod na sandali, ang malamig na Diyosa ay naging masunurin, pati na rin ang pagsunod sa lahat ng kanyang hiling. Ang mahiwagang gamot na ito ang kayamanan ng Thailand. Dahil siya ay biktima ng pang-aabuso at pinilit na patayin sa pamamagitan ng droga, laging naghahanap ng paraan para makaganti sa mga pumahirap sa kanya. Dala ang napakagandang kapangyarihan. Gusto ng amo na agawin ng magandang empleyado, kaya naman siya ay espesyal na inanyayahan sa restoran, at lihim na naglagay ng konting gamot sa pagkain. Walang kamalay-malay na ito na ang huling hapunan niya. Pagkatapos ay itinulak ni Liza si Taijin sa likod ng upuan. Dahil siya ay pinahirapan ng labis bago pinatay sa pamamagitan ng droga, laging naghahanap ng paraan para makaganti sa mga pumahirap sa kanya. Nakita ng boss si Liza na nakaretake kaya't nagkaroon siya ng walang kabuluhang iniisip. Subalit bago pa man siya makapagplano, biglang bumukas ang mata niya. Sa susunod na sandali, naging isang itim na demonyo si Liza. Siniguro ng boss na kagabi ay nag-date si Liza sa kanya sa isang hotel sa Baysabi. Ngunit hindi naalala ni Liza ang nangyari. Nararamdaman niya na may kakaibang nangyayari sa kanya. Subalit bago pa man siya makapagsimula, biglang bumukas ang mga mata niya. Sino nga ba't nakatagpo siya ng kanyang unang paibig? Tunay nga, ang dating paibig ay dumating din. Agad silang nagkita at nagkasama. Ito ay hinango mula sa isang kaluluwa ng isang babaeng nabuntis sa labas ng kasal. Hindi inaasahan na siya ay magpapatiwakal. Agad nang hindi maintindihan ng pulis. Isang monghe sa loob ng kulungan ang nagsalita, sinabing namatay ang boss dahil sa bote ng gamot. Kaagad natuklasan ng pulis ang katotohanan at hinanap si Liza. Binaban siya na huwag nang makipag-ugnayan sa mga lalaki. Kung hindi, ang babae sa katawan ay kukuha ng kanilang buhay. Pagkatapos marinig ni Liza, biglang naalala niya ang kanyang unang paibig kagabi. Kaya agad siyang tumawag sa kanya, ngunit walang sumasagot sa telepono. Ang boss ay muli na namimilit na samahan si Liza sa hapunan. Alam ko ang isang lugar na nagbebenta ng masarap na hotdog. Ngunit ang eksena sa harap ay nagulat si Liza. Sa katunayan, ang kanyang unang paibig ay natutulog kasama ang ibang babae. Kahit nahuli ni Liza ang lalaki, hindi ito natakot. Sa katunayan, inimbitahan pa niya siya. Ngunit sa ngayon, ang nasa isip ni Liza ay galit at paghihiganti. Siya ay nakasuot ng mga damit na kahalintulad ng kahilingan ng pervert. Nagpanggap siya na sumunod upang ang kabilang panig ay maging kampante. Pagkatapos ay nagbago siya at naging anghel na nagtatanggol sa mga inaapi ng mga aswang. Sumunod si Liza sa pagsuot ng nakababahalang kasuotan. Nakasakay sa kotse ng mayamang lalaki. Naghahanda para sa paglalakbay sa buong mundo. Ginamit ang kanyang kapangyarihan upang parusahan ng mga mapagsamantala.